Alright, magandang tanghali sa ating mga kababayan. Magandang ah, magandang tanghali muli sa ating mga followers, viewers. Shout out sa ating mga DDS vloggers. Dito tayo sa ating YouTube channel. Magbigay naman tayo ng reaksyon tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa, no? So, shout out pala sa ating mga supporters dito sa ating YouTube. Shout out sa ating nakapag-subscribe. Shout out sa ating mga followers sa YouTube. Shout out sa ating mga nakasubaybay sa ating YouTube channel, no? Na walang sawa nga pagsubaybay, So magandang tanghali muli sa lahat nating mga minamahal nating mga viewers, followers. Mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para tayo po ay makatanggap ng mga notification galing kay YouTube, no? Magpasalamat tayo ni YouTube, masaya kaming mga content creator nga kayo po. Pinutin lang ang bell button sa baba para upang kayo po makatanggap ng ating i-upload ng balita galing sa YouTube, no? So tuloy mga kababayan, ito si Madriaga ang pag-usapan natin. Marami tayong pag-usapan mga kababayan, pero hindi matapos-tapos dito sa ating kaganapan dahil itong pangyayari habang nandyan pa si Marcos admin, siya pa ang may hawak ngayon, hindi mawala, no, kung ano ang kaganapan sa ating bansa. Kung bakit? Dahil sa mga paratang mga sinungalingan, mga walang katotohanan, kundi gawa-gawa lamang, mga kwentong walang kakwinta-kwinta, mga pasinungalingan, pero sila ang may gawa parang mapatunayan natin dito sa social media. Okay, right, mga kababayan, ito pakapalan talaga to si Madriagang kidnapping ang kaso pala ito, kidnapping o ransom. Aba, lakas yan, malakas ka pala. Si Madriaga ay nakakulong nasa piitan. Di natin siguro nandoon na siguro ito sa yung malaking piitan, kasi narinig natin dito sa mga post, kasi si Madriaga ay isang nag-viral sa social media. Ito ang ating pag-usapan, bigyan nating pagpansin, bigyan nating pagtagad, bigyan nating reaksyon, bigyan nating para mapanood ito sa ating mga kapatiran ng mga mamayang Pilipino, no? Tuloy mga kababayan, ito si Madriaga, ulit-ulitin natin, ang kapal ng mukha nito pala. Madriaga, siguro ito binayaran
Magkano kayang bayad nito sa admin? Magkano kayang bayad mo, boy Madriaga? Ayon pa man sa abogado ni Inday Sara ay walang basihan o walang katotohanan mga sinasabi. Although sabi niya kilala niya daw si Inday Sara kasi isa daw siyang bodyguard. Bodyguard ng mata. Ngayon, bodyguard daw siya, hindi nga si Inday Sara nakilala, hindi siya kilala ni Inday Sara. Ngayon, ang sabi nitong mama na yun, si Madriaga, na kumbikto ay na kulong sa piitan sa detention cell. Di natin alam kung saan na detention cell, basta sabihin natin ang pangyayari, buong pangyayari. Nahuli pala ito dahil sa kasong kidnapping o ransom. Ngayon, siya daw ay umalis kay Inday Sara bilang tawag nito, bilang security ba? Ito sabi sa ating abogado ni Inday Sara, walang basihan, walang katotohanan kung hindi sinungaling. Grabing sinungaling. Kasi ang sabi ito ni Madriaga nga napiit, nandyan na sa piitang kulungan sa detention cell ay isang nag-deliver ng pera kung saan dineliver. Ngayon tinanong ng abogado ni Inday Sara, malayo ang mga sinasabi. Kung hindi gawa-gawa lang. Yan ang ating pag-usapan, pagkwento-kwentuhan, pagsalo-saluhan itong araw na ito. Kasi na viral ito sa social media. Kapal ang mukha nito mo, boy Madriaga. Hindi ka kilala ni Inday Sara? Sa lamang binayaran ka ng admin, ginagamit ka parang sa ganun makalaya ka dyan. Hindi ka makalaya, boy Madriaga, hindi ka makalaya. Bakit? Ang kaso mo ay ransom, kidnapping. Kidnapping yung kaso mo. So ngayon, yung mga sinungaling mo, kung sino mang ang abogado niya, isa rin ito nga abogadong bobo. Abogadong bobo yung abogado ni Madriaga. Bakit? Ikaw ay abogado nga sinungaling. Tinuruan mo si Madriaga pala. Idaan lang natin sa tawa ito mga kababayan na nga pangyayari sa ating bansa. Although tanim naman yan, ibang tanim naman yan tungkol sa impeachment naman ni Inday Sara. Parang ganun ang mangyayari. Mga kababayan, ito ang bigyan nating pansin ito. Tutukan natin dito. Kayong mga followers, viewers, yung mga diehard supporters natin dito sa YouTube, huwag kayong kukurap. Antayin natin ang katotohanan. Mga kababayan, ito pala si Madriaga, kadalawang bisis na ito nakulong sa kidnapping o ransom.
Yun ang sinasabi ni Marcos na wala ng mga gumagawa ng kalokohan, wala nang mangingidnap, wala nang mamatay tao, malinaw ng malinaw, maliwanag ng maliwanag nga pagsinungaling niya. Maliwanag ng maliwanag sa kasinungalingan ito si Marcos, admin. Ha? Maliwanag ng maliwanag nga kasinungaling ito, admin Marcos. Kapakapala ng mukha mo, ang kapal mong mukha, Marcos. Turuan mo yan yung bata mo, si Madriaga. Turuan mo, leksyonin mo, kung ano pa mang sasabihin mo. Yan. Kaya pala galing. Sige. So, ito pa rin ang pag-usapan natin. Dito naman tayo sa itong Philippine Navy. Dito naman tayo sa Philippine Navy. Mabuti na sinamahan ng Attorney Topacio doon sa pag-imbestiga. Mabuti hindi natuloy pag-imbestiga itong siyam na Philippine Navy pero may halo daw nga Philippine Army. May nahalo daw, dalawa ba yun? Ngayon, itong NBI, ang sabi ng NBI dito, isa-isahin sila pag-imbestiga kwarto-kwarto. So mabuti lang na hindi pumayag ito si Attorney Topacio o isang attorney nga namahala ito sa ating magigiting Philippine Navy. Hindi sila pumayag. Itong sinasabi ng NBI, isa-isahin sila pag-interview kung ano ang nangyayari sa pira nga tawag nitong malita-malita. So ngayon, mabuti, ulitin natin, mabuti hindi pumayag itong ating abogadong attorney di Campanilla, Attorney Topacio. Isa itong nilinlang ang ating magigiting Philippine Navy. Kaya kung isa magkamali, hindi na mabubuo ang mga sasabihin na ang magigiting Philippine Navy. So ngayon, tuloy tayo. Mabuti lang, kasi ito palang itong tawag nitong itong mag-imbestiga, manipulahin niya pala, kumbaga saywar ron, isaywar yung mga huwag niyong sasabihin ng ganon malita-malita ang pira. Huwag niyong sasabihin nga kayo ay tauhan ni Saldico.
Yun pala, manipulahin pala. Ang kapal ng mukha itong investigador na sa NBI. Ang kapal mukha. Siguro itong NBI, mga kababayan, mga kapatiran nating Pilipino, sa malamang mga kababayan, isa itong nakatanggap siguro kasi tauhan pala ito ni Marcos, admin. Diyan natin nasusukat, mayroon palang nakapagsalita ito, tauhan ng admin itong NBI. Sa malamang nakatanggap din ito. Ohoy, naku po, ohoy. Kaya pala, talagang manipulahin. Mabuti ang ating magigiting nga abogadong di Campanilla, si Attorney Topacio, o itong humahawak sa ating Philippine Navy na hindi rin pumayag. Mabuti. So, paano nila maimbestigahan? Paano nila imbestigahan itong Philippine Navy? Nga ang gusto nila isa-isahin, kwarto-kwarto. Okay lang yun kung nandyan, kung ilan silang mga abogado sa isang Philippine Navy, sa isang kwarto, isang abogado, sa isang kwarto. Isa ring investigador ng tawag nitong NBI. Mabuti kung ganun. Dalawa lang sila. Ngayon, kung may magkamali sa kanilang mga itong Philippine Navy nga magsalita, simple manipulahin, ay wala na, mataranta na. Yun pala ay tauhan ito ni Marcos, itong NBI. Malamang sa malamang, balik-balikan natin, malamang sa lamang nakatanggap din ito. Alright, tuloy, doon naman tayo kay sa ating mga magigiting mga sa Blue Ribbon, ito si Dante Marcolita o si Soto o ito si Lacson. Bakit yun pala, mga kababayan, ang hinahanap pala sa ating mamayang Pilipino ang hustisya o kamatuoran o katotohanan, tawagin dito sa atin, ang hustisya o katotohanan. Sino ba ang ating imbestigahan? Sino ba ituturo natin nga siya ay mangnanakaw ng malita-malitang pera? Yun ang ibig sabihin ni Dante Marcolita. Ngayon, ito si itong Soto o si Lacson, ikaw Lacson, makapal ang mukha mo. Akala namin magaling ka palang magsinungaling. Soto, magaling magsinungaling. Magaling kayong magsinungaling. Bakit di ninyo ipatawag yung Philippine Navy Marines, I'm sorry, correct of my wrong. Itong Philippine Marines natin, bakit hindi ninyo ipatawag dyan sa Blue Ribbon, sa committee nyo? Ibig sabihin, kung sila ay magsalita,
madadamay pala kayo. Sa katunayan, kayo ang may gawa. Kayo ang may gawa. Ito si ito si Lacson. Ikaw, Lacson, may gawa. Kayong dalawa nandyan sa committee sa Blue Ribbon. Ito si Soto rin. Kaya lihis. Lihis kayo, lihis. Ikot ng ikot. Kung saan may mga lutsan, doon kayo dadaan. Parang ganun ang mangyari. Ito mga kababayan, itong tutukan natin, itong dalawa pala ay nakatanggap pa rin. Hindi sabihin natin nga hindi sila nakatanggap. Nakatanggap pa rin. Bakit? Nga ilihis-lihis nila ang kwento. Mapunta naman doon sa tawag nito, mapunta naman doon sa West Philippines eh. Bakit? Anong mayroon doon sa West Philippines eh? Para hindi para matakpan ninyo ang mga kasinungalingan. Galing. Magaling magsinungaling itong dalawa. Si Lacson o ito si Soto. Magaling. Madalit sabi, nililigaw nila ang mamamayang Pilipino. Pupunta naman doon sa West Philippine Sea, nautical miles. Anong mayroon doon? Walang pera doon, loko. Ang pirang pinag-usapan, kayo Lacson, kayo ito si Soto. Ang pinag-usapan, itong pira nga, malita. Walang pira doon sa West Philippine Sea. Dito ang pira sa admin. Habang pang senador pa si Saldico, yun pala ay inuutosan ni Marcos nga ang pera manipulahin nyo para sa plug control nga walang katapusan. Plug control nga walang katapusan. Ang pirang nakaw natapos na natago na nila hanggang lumayas na si Saldico. Ito, daan natin sa mga tawa-tawa ito mga kababayan, pero totoo ito nga naubos na ang ating pira dyan na buhis. Pero naging kawawa ang mamayang Pilipino, kawawa ang ating bansa. Maraming nagugutom. Pero sa kalaunan, lihis pa rin ni Lacson, lihis pa rin ni Soto. Yun ang hinihiling sa mamayang Pilipino. Bakit hindi ninyo ipatawag yung Philippine Navy sa Blue Ribbon? Bakit mapunta pa doon sa sa NBI? Isa rin ang NBI nga manipulahin nila ang ating magigiting na mga marino. Magigiting nating mga Philippine Navy, Marines. Bakit din ninyo ipatawag ito para man lang maliwanagan itong mga mamayang Pilipino? Bakit ilihis ninyo doon sa West Philippine Sea? Nandoon ba ang pera sa West Philippine Sea? Lacson,
ikaw Lacson, isa ka rin. Nakatanggap pala rin ng pera. Magkano kaya? Isang malita ba o dalawang malita? Ito si Kuan. Ito si sikat pa man sa Bulaga noon. Paborito ko pa man ito. Sa Bulaga. Dalawang malita sa iyo o isa lang? Ito si Soto. Palagay ko kakonsaba pala kayo. Kakonsaba ang dito sa Blue Ribbon, kakonsaba doon sa itong NBI. Aba, di magaganda ito. Ngayon, yun ang hinihiling ng mamayang Pilipino nga malutas itong problema sa ating bansa. Maraming nagugutom, maraming umaaray sa mga bilihin na sobrang mahal dahil sa kaguluhan doon sa ibang bansa, sa Iran. Ngayon, lihis-lihis pa lang kayo. O ngayon, dito naman tayo sa ating Admin Marcos. Admin Marcos nagpunta sa ibang bansa, sinalubong ng nagprotesta ng mga DDS vlogger, mga OFW. Alam nyo, mga kababayan, ito si Bongbong Marcos, hindi ito makatingin sa mga OFW. Itong nagprotesta, hindi nakatingin. Kasi, nagpakapalan lang ito sa mukha, itong ating presidente. Kasi, maraming mga gawa nitong admin nga grabe ang sinungaling. Grabing sinungaling ito. Itong admin Marcos, anong sabi niya? Anong sabi? Ang sabi niya, mga kababayan pala, huwag kayong manghingi ng tulong sa ating gobyerno dahil walang ikatulong, walang pera, di tayo makakuha ng aeroplano kay walang flight. O ngayon, Marcos, bakit yung ibang lahi, ibang bansa na-rescue na yung mga taong nandyan sa kaguluhan, ang naiiwan itong mga OFW. Yun lang ang naiiwan, mga kababayan. Kawawa ang ating mga OFW. Ang kapal mong mukha, Admin Marcos. Tinuturi ka pa man naming magagaling ka. Tinuturi ka naming ikaw ang aming magserbisyo sa mamayang Pilipino. Ikaw ang magserbisyo sa ating gobyerno. Pero, hayop ka pala. Wala kang utang na loob sa ating mga OFW. Malaking ambag ang utang ang mga OFW. Malaking ambag sa gobyerno. Pagkatapos nila, nakaw mo lang. Inuutosan mo pala si Saldico. Inuutosan mo ang ating Saldico na bilang ang kapal mong mukha, Marcos. Wala kang hiya. Ganun pala ang sasabihin mo sa ating OFW. Ang OFW lang ang
Sus, kawawa ang mga OFW. Naghanap buhay sila sa ibang bansa parang makaahon lang sa kahirapan sa mga magulang. Nanghingi ng tulong sa iyo, pero anong sagot mo? Huwag kayong manghingi ng tulong sa gobyerno kasi walang flight ang eroplano. Loko ka talaga, Marcos. Loko ka. Wala kang awa sa ating mamayang Pilipino. Hindi mo pinoprotektahan ang ating mamayang Pilipino. Hindi mo pinoprotektahan ang ating soberanya. Hindi mo pinoprotektahan ang ating magigiting Roa Rodrigo Duterte. Sinurinder mo ang ating soberanya. Kung may sala man si Roa Rodrigo Duterte, dapat dito imbestigahan. Kasi mayroon tayong sariling soberanya, may sarili tayong konstitusyon, may sarili tayong balaod. Bakit doon sinurinder ninyo? Ikaw ang utak sa pagkidnap ni Duterte. Mga kababayan, siya lang ang utak. Ito rin si Boyeng, nag-press conference pa tungkol sa mga magigiting nating mga Philippine Navy. Nag-press conference pa. Hindi tanggapin? Ano bang ibig sabihin? Talaga naman manipula. Ito rin si Unggoy. Tawagin nating Unggoy. General Unggoy. Ikaw nagmanipula ni Roa Rodrigo Duterte nga madalas sa daig. Sinurinder mo, ikaw general ka pa man. Sinurinder mo ang aming magigiting Roa Rodrigo Duterte. Isa ka rin. Isa ka rin nga maraming pananagutan sa ating batas. Binabaluktot mo ang batas. Binaluktot mo ang ating soberanya. Sinurinder nyo ang ating soberanya. Ikaw, Tori, general ka. Naging general ka. Pero yung hinuhuli mo si Roa Rodrigo Duterte, hindi ka pa general. Yun pala, nangangarap ka maging general. Kaya pala ganun ang mga ginagawa mo kay Roa Rodrigo. Para lang maging general ka. Ngayon, sasabihin natin dito mga kababayan, lahat ng lalagyan ng makaong ng ulam o kinainan yung plato o pinggan, tawagin, hindi puro tihaya. Tandaan natin mga kababayan, itong mga nandyan sa gobyerno na nakaupo, hindi lahat nga mga lagayan ng ulam, lagayan ng kanin, ng pinggan, hindi ibig sabihin lagi tihaya. Makulob kayo. Tandaan ninyo yan, yung dyan na nga nagmanipula kay Roa Rodrigo. Ikaw, BBM. Kulob ang pinggan nyo, ang pinagkakainan nyo. Yan, tandaan ninyo, ikaw, naging general ka na.
dahil sa mga pinangako mong amo. Pagkatapos ninyo si Pastor Kibuloy nga minaobra, kinulong ninyo nga walang kapasikaran, na walang katunayang may sala. Pagkasunod si Roa Rodrigo naman ang inyong minapula. Ganun ang inyong kaldero, hindi maging tihaya, mga kababayan. Ganun ha? Hindi titihaya yung kaldero. Ganun. Ha? Tandaan nyo ang ating nandyan sa gobyerno. So, maraming salamat mga kababayan sa ating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. Sa ganun, itong video, i-share ito, i-share ninyo. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo upang kami makatanggap ng notification galing kay YouTube. Itong YouTube, i-share ninyo, para saan makakarating itong video, maabot sa ating mga mamayang Pilipino. So, shout out sa ating mga OFW nga sinalubong ang Pangulong Marcos, na shout out sa inyong protesta sa admin. Shout out sa inyo, mabuhay kayo. Yung malapit sa kaguluhan, shout out sa inyo, mag-iingat kayo, mag-pray kayo, saan man kayo ng panig ng bansa, mga OFW, mag-pray kayo. Dito naman sa daig, mag-pray kayo. Shout out sa inyo, shout out kay Tatay Duterte, shout out sa mga supporter ni Duterte, shout out sa lahat dyan, saan man panig ng mundo. Shout out dito sa kay Inday Sara family, shout out kay Roa Rodrigo family, shout out dyan supporter nila ni Inday Sara, na mahal ng Pangulo natin ito, si Inday Sara. Ibuto natin sila pagka-presidente, ito si Dante Marcolita pagka Vice President, iboto natin sa mga kasamahan din niya, isabay na, no? So, maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay sa ating pagpanood sa ating maiksing oras nga makakarating itong video na i-upload natin. Bigyan ninyong pansin, bigyan ninyong halaga, mag-comment kayo, i-share nitong video, pindutin lang yung button para sa ganun makatanggap kayo ng kung ano ating i-upload na para sa ating bayan. Maraming salamat. God bless. Mabuhay Pilipino. Tatayo muli tayo bilang isang Pilipino.